what is legally ours must be defended, must be protected, and we should fight it out to the last drop of our blood. Yung legally ours. At kasama po ninyo ako doon. Kami pong lahat sasama sa inyo doon. Si Commodore Tariela po is the head of the WPS Transparency Group Office. But, Captain, he was not as transparent as he should be in explaining to you and to our people that our exclusive economic zone and West Philippine Sea are two different animals. Ang sinasabi po nila, at tama-tama naman po ito, meron na po tayong archipelagic baselines which were defined under Republic Act 9522. Malinaw na malinaw po yun. Walang pagtatalo doon. At mula doon sa archipelagic baselines na yon, madidefine natin ang exclusive economic zone, ang ating contiguous zone, ang ating territorial sea. Lahat po nandun. Ngunit, yun pong arbitral award, ang inaward lang sa atin at nilinaw, yung ating exclusive economic zone. Hindi po ni-rule ng arbitral award yung West Philippine Sea. Dalawang bagay po yun. Pinagsasama po nila yon. Alam po ninyo kung ba't tayo nagkakagulo, nagkakaproblema. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Alam na po ninyo yon. Meron tayong 4 na features in the Kalayaan Island Group. Ito po yung Pagasa, yung Parola, yung Kota, at yung Lankiam. Captain, alam po ninyo yan. Incidentally, Mr. Chairman, itong 4 na features na occupied ng ating bansa, they are way, way beyond our EEZ. Wala po sila sakop ng EEZ. Alam po ba ninyo yon, Captain? Sagutin lamang po ninyo. Alam po ba ninyo na sila po'y wala dun sa limit ng ating exclusive economic zone? Be honest. It is beyond within our EEZ, sir. So hindi po ninyo alam na sila po'y wala doon sa EEZ? Ang akala po ninyo, they're within our EEZ? Sir, we are already occupying those islands. No. Chairman, tinatanong ko lamang po, alam po ba ninyo yung ating KIG na binubuo ng 4 na features ay wala po sa sakop ng ating exclusive economic zone? Wag po kayong mahihiya. Kung hindi po nyo alam, I will not take it against you. Alam po ba ninyo na wala siya at hindi sakop ng ating EEZ? Yung 4 na features ng Kalayaan Island Group? Sir, those islands can also generate EEZs within. Mr. Chair, ang gusto ko lang sana sagutin niya kung mamaya po pupunta tayo doon eh. Alam po ba ninyo o hindi nyo alam na yung 4 features ng KIG are not within the limits of our EEZ? Yun lang po ang tanong. Sir, if we base the limits from the mainland Palawan, sir. It is Kapitan, way- ito pong 4 na ito ay wala po sa ating EEZ. Yun po yung malinaw. Kasi po, kaya po nagkakaroon ng pagtatalo. Hanggang ngayon, baka akala po ninyo, nandun sila sa EEZ. Wala po. They are outliers at nandun na po sila sa high seas. Mamaya po, sa pagtatanong ko, malalaman ninyo. Ngayon, ang sinasagot ninyo, itong KIG generates its own exclusive economic zone. Hindi po. Sino po nagsabi sa inyo that it basahin po ninyo yung arbitral award. Malinaw po ang sinabi na ito pong Spratlys and the KIG are RACs and they do not generate EEZ. Dito po tayo nagkakaroon ng problema. Pinipilit po natin
na pag-isahin, parang interchangeably we're using the EEZ and the West Philippine Sea as one. Hindi po eh. Tingnan po ninyo, Chairman, in Administrative Order number 29, this is 2012, sinabi po niya yung extent po ng ating West Philippine Sea. They invoke Presidential Decree 1596 at nandun nga po yung KIG. Kaya po nahihirapan ngayon ang NAMRIA, including the Department of Foreign Affairs. Nandun po sa AO 29, Section 3 and Section 4, they are being ordered to prepare the charts, the maps, to prepare an official map of the West Philippine Sea and deposit it in the office of the UN Secretary General and notify the appropriate international organizations, including the International Hydrographics Organization, in relation to it. Bakit hindi po nila magawa hanggang ngayon? After 17 years, Mr. Chair, are you surprised why the NAMRIA and the DFA are unable to do this? Kasi nga po yung KIG lies outside our EEC. At pag gumawa po sila ng mapa indicating the coordinates, appropriating the high seas, we will violate the UNCLOS itself. Yun po yung problema. Ngayon, si Commodore Tariela, I don't know kung alam niya ito o hindi. He does not want to inform the public, including the rest of the members of the armed forces. Kapitan, we swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws, and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Mr. Chair, kaya po yun ang dahilan, hindi po tayo makagawa ng mapa para sana ma-submit na natin. And in our lifetime, we will able to see doon sa entire stretch ng South China Sea, lalabas doon ang West Philippine Sea. Tingnan po ninyo yung mapa ng mundo ngayon, Kapitan. Ang nakalagay South China Sea. Hindi ibig sabihin sa China lahat yon. But in the entire expanse of that body of water, nandun yung EEZ ng Vietnam, EEZ ng China, EEZ ng Malaysia, EEZ ng ating bansa. Nandun sa South China Sea. Pero tayo, gusto natin, imbes na EEZ lang, theoretically ang nandun, gusto nating ilagay yung West Philippine Sea. That's good. Gusto ko rin naman yun. Gusto ko rin naman sa ating lifetime, makita ko rin naman yung West Philippine Sea na ma-drawing doon. How can we do that? There are procedures and steps to do that. Gagawa nga tayo ng mapa eh. Paano ka gagawa ng mapa? I-include mo yung KIG. Hindi po pwedeng mangyari yun. Lalaban lahat sa iyo mga bansa. Because you are appropriating the high seas. Itong napakadaling intindihin, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw intindihin nung lahat ng may concern dito. Lalong-lalo na po kayo. Dapat nalaman nating lahat ito. It is the responsibility of Commodore Tariela to explain this to our people. Meron pong diferensya eh. Hindi po kukunti ang diferensya, Kapitan. Why? The distances are fixed. We cannot move in all these features into the EEZ. Sana mailipat sana natin. Ang Diyos lang makakagawa nun. Paano mo ililipat yung mga
pictures na yung para ilagay dito sa lahat ng iisi natin. We cannot do that. Pagkatapos pag mayroong nagsasabi ng ganito, Kapitan, si Marcoleta pro-China. Hindi po. I have been always for this country. And I will always be. Pero hindi natin po pwede pagtalunan lang natin salitaan. Megaphone diplomacy. Kaya tanong ko po sa inyo kanina, what economic benefits can we gain from this? What strategic motive can we gain from this? Kahapon po, Kapitan, I presented 2 maps before the Senate plenary. In that map, pinakita ko ang mga bansang Vietnam, Malaysia, China, kahit nag-aaway